Ang tanong po nating pag-uusapan mga kapatid ay mula kay Flaviano Catalia Crami. Sabi niya, Brother Johnson at Brother Gomer, may tanong po ako kanina. Hindi niyo yata nabasa. O ulitin ko lang po, ano po ang ibig sabihin o kahulugan ng talinghaga sa Mark 2:21-22 at Mateo 9:16 at 17. Yung Marcos na lang basahin natin kasi yung Mateo 9:16 at 17, pareho lang ho ng tinutuko yan. Kaya isa lang po yung babasahin natin. Okay, sa Marcos 2:21 at 22, ang sabi po dyan, walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Sa ibang paraan, ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian. Sa makatubagay ang bago sa luma at lalong lumalala ang punit. Talagang totoo sa tunay na buhay yan. 22. At walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat at nabububo ang alak at nasisira ang mga balat. Kundi ang alak na bago ay isinisilid sa mga bagong balat. Ito po mga kapatid, talatang 21 at 22, sasagutin ho natin ito ayon sa mensahe. Maganda po ito at ito ay naisermon ko, matagal na, bata pa ako, na naisermon ko po ito. Wala pa akong alam sa computer. Ang aking hawak ay yung actual na Bible commentary ng Seventh-day Adventist at yung ibang mga komentary. So, simplehan lang po natin yung paliwanag ho dito, mga kapatid. Doon sa verse 21 kasi, ang pagkasabi, walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Yung pong kayo dyan, huwag tayo malilito, Tagalog na, lumang Tagalog kasi ng Biblia ito, ay tela. Tela din ho yan. Pareho lang yung tela, yung tela at yung damit, siyempre tela din yon. Sa ibang paraan, yung itinagpi ay binabatak ang tinagpian. Yan. Ako ho ay mananahi. Pangit din naman talaga na yung bagong damit ay tagpian mo ng luma. O kaya yung luma na damit, magugupit ka ng bago, tagpi mo. Pangit pag tinignan mo, halata. Kailangan pag nagtagpi ka, medyo kauri na. Parehong luma, ganun po yan. So, literally, talagang ganon. Pero dapat din natin maintindihan, mga kapatid, mga taga-subaybay, na may kaugnayan yung 22 doon sa 21. Yung po kasi tinatukoy po diyang tela, ayan po yung ginagamit, hango po yan sa balat ng hayop. At yan na rin po yung bote na lalagyan ng alak na binanggit doon sa talatang 22. Dito po mga kapatid ay mayroong gustong ipakita ang Panginoon na mensahe sa kanyang mga kausap that time. Tandaan po natin, Marcos 2 yan, nangangaral ang Panginoon. Hindi pa siya gaanong katagalan na nagpasimula sa kanyang pangangaral. So ito po ang ibig pong sabihin. Yung lumang tela, ayon po sa ating komentary, ay ito po may kinalaman po dun sa lumang paniniwala ng mga Hudyo, mga tradisyon ho ito, tradisyon ng mga Hudyo. At yung bagong tela ay tumutukoy naman sa mga bagong prinsipyo na pinapangaral ng ating Panginoon. Tandaan natin, laging pinagsasabihan ng Panginoon ang mga Hudyo na meron silang mga tradisyon at mga kasabihan, salisaling sabi ng matatanda, na hindi naman dapat na pahalagahan at gawin po nilang batayan sa kanilang pananampalataya. Kaya nangangaral ng ating Panginoon, hindi nila matanggap. So, ibig sabihin, mayroong gustong ipunto ang ating Panginoon dito na yung kanyang sinasabi ay hindi po pwede na hindi matatanggap ng mga Hudyo hanggat nandun sila sa mga lumang kasabihan na kanila pong pinanghahawakan. Kaya pagdating po doon sa verse 22, mga kapatid, nasabi ay walang taong nagsisilid ng bagong alak sa balat na luma. Sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat at nabububo ang alak at nasisira ang mga balat, kundi ang alak ay bago at isisilid sa mga bagong balat. Ayan.
yung bottle, yung bote o yung lalagyan ng alak ay gawa sa balat. Kasi pagka ang gagawin mong lalagyan ng alak ay may tagpi na bago tapos luma, habang tumatagal po, yung pong balat na bago ay umuurong. Kaya sabi roon sa talata 21, binabatak. So hindi nagmamatch mga kapatid. Kaya mangyayari, unang mapupunit talaga yon kasi bababatakin niya yung luma eh. Kaya mabubuhos yung alak. No? By the way, yung alak ho dito, baka sabihin, tuturo pa lang Panginoon ng alak. Ayan. Talinghaga po ito na mayroon pong pinapatungkalon yung alak. Mamaya ay babasahin natin kung anong nire-represent ng alak. So para umaunawaan ho natin, ay kunin din po natin yung binanggit ng ating Panginoon sa Lucas 5:39. Yan, chapter 5 verse 39 ng Luke. At walang taong nakainom ng alak na laon, isabihin ay fermented, ay iibig sa alak na bago sapagkat sasabihin niya mabuti ang laon. Ito po ay magkakasubuhatong mga talata, mga kapatid, na ang ibig po sabihin, iisang tinutukoy. Sa commentary po natin, ay yun po itinuturo bilang reference. Tama naman. Wala ikang tao na tinikman mo yung luma, tinikman yung bago, sasabihin mo, parehong masarap. Ang dapat talaga ay meron talagang isang pipiliin. Ano ang ibig sabihin? Hindi pwedeng pagsamahin yung luma at bago. Isa lang talaga ang magugustuhan ng tao at hindi pwedeng kapwa nila gusto. Sa madaling salita, yung may dalawang tinutukoy dito ang Panginoon na hindi dapat pagsamahin. Ito yung mga nakagisnang aral ng mga Hudyo, tradisyon nila. Hindi maaring taglay-taglay pa rin nila yon habang tatanggapin nila ang aral o mga prinsipyong ng ating Panginoon. Kaya nga yung mga Hudyong panatiko, hindi talaga nila matanggap. So hindi nga talaga pwedeng pagsamahin yung luma at bago. So tandaan po natin na mayroong binanggit tayo kanina na tradisyon. At binabanggit lagi ho natin na para maintindihan po natin ay makikita natin ito sa konteksto. At isa po sa tinutukoy do, context bakit sinabi ito ng Panginoon, ay mababasa natin doon sa ibandang itaas nitong Marcos. Basahin ho natin yung talatang 15 at 16. Tingnan niyo po. At nangyari na siya'y nakaupo sa pagkain sa kanyang bahay at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad sapagkat sila'y marami at sila'y nagsisunod sa kanya. Talatang 16. At ang makita ng mga eskriba at mga parisiyo na siya'y kumakaing kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad, ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? So napansin ho ninyo, ito pong sinasabi ng mga parisiyo, mga eskriba at parisiyo, ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon yung pong talinghaga doon sa alak at sa damit na luma at bago na pinagtagpi. Sinisite, hindi tapat na itong nagpapakilalang Mesiyas, sama-sama doon sa mga maniningil ng buwes o makasalanan. Sa kanila kasi, pag sinabing tax collector, isa po itong maduming trabaho, talagang maraming kickback, marami pong under the table, kurakot, ibig sabihin sa kanilang panahon. Ewan ko ngayon, no? Anyway, mahala sila doon. Pero yun ang masama ang tingin. Nandun, kasama ng Panginoon. Bakit ito ay ginagawa? At alam po ba ninyo mga kapatid na meron pong talata sa Lumang Tipan na meron pong ganon. Sa aklat ng Isaya 65 at talata ay 5, meron pong ganitong sinasabi. Ang pagkabanggit ho dyan, na nagsasabi, humiwalay ka, huwag kang lumapit sa akin, sapagkat ako'y lalong banal kaysa iyo. Ang mga ito'y usok sa aking ilong, apoy na nagliliyab buong araw. So may mga tao na, ang tawag natin, banal-banayot, holier than thou. Ang tingin nila sa kanilang sarili ay banal. Itong mga eskriba
the fact na sinita nilang ating Panginoon na sumasama sa mga maniningil ng buwis, ibig sabihin ganun sila. Ganun sila. Yun ang gustong alisin ng Panginoon sa kanila. Gusto nila doon pa rin sa banal sila at banal din ka dapat nalapitan nila. Ayaw nila sa mga makasalanan. Pinapakita ng ating Panginoon dito. Kaya kung ating babasahin yung buong konteksto niyan, binanggit niya pa yan Ang manggagamot ay para doon sa may sakit. Di ba, mga kapatid? So, hindi man ito matanggap ng mga Fariseo, kaya sabi ng Panginoon, hindi talaga po pwede na magtatagpi ng bagong damit o bagong tela sa lumang tela. Ibig sabihin, yung luma, style nyo, luma. Ayan, hindi po pwede itong bagong ito. Kailangan, dapat parihong bago. Sabi nun sa talatang 22. Tingnan nyo po. Basahin natin yung Bible, sinasabi ng ating Bible commentary. Tingnan nyo po ang pagkabanggit dito. Okay, sa Seventh Adventist Bible Commentary, Volume 5, page 586. First, the battles. Jesus' revolutionary teachings could not be reconciled with the reactionary dogmas of Judaism. Any effort to curtail Christianity with the dead forms of Judaism, that is, to unite the two by forcing Christianity to take the shape of and be reconciled to it, would prove vain. At sabi pa rito, bakit sinasabi niya na matatapon yung alak kapag pinilit na ganun ang gawin? The attempt to unite the new with the old would result in twofold destruction. The wine of the gospel would be spilled, and the battles of Judaism would be marred. New battles, probably either a reference to the people ready to receive the gospel or to new type of church, organization through which the gospel was to be promoted. So, bakit sinasabi niyan yung matatapon? Masasayang. Ito ay mauuwi sa twofold destruction. Yung wine, sabi po niyan, ay tumutukoy sa gospel. At ang lalagyan ng gospel ito yung ayaw ng Panginoon na ilagay doon sa lumang style or tradition ng mga Hudyo. Bagong alak, ito yung gospel, dapat para matanggap po at para hindi masayang, dapat ay bago rin. Ito po ang sabi dyan, ang ibig sabihin, yung wine ay tumutukoy sa gospel at ang bote o lalagyan ng alak ay yung tradisyon ng mga Hudyo. Ang dapat, bagong bote, ang ibig sabihin, tao na handang tumanggap sa gospel upang maging taong bago na magpo-promote ng ibanghilyo ng ating Panginoon. So, yun po yun ang ibig mong sabihin dyan. Tanda natin, lagi natin binabanggit, pagka ang Panginoon nagsalita, ay mayroong pinaguhugutan, mayroong pong background. Sino yung kausap niya at bakit niya sinasabi. Lahat naman ng talata sa Biblia, kahit ang mga alagad, mga propeta, gano'n naman talaga lagi, mga kapatid. So, mayroon pong gusto ang Panginoon na mabago doon sa mga Hudyo. Hanggat hindi nila babago ang maling pananaw nila pagdating sa kaligtasan, hindi gospel-based, ay talagang masasayang. Masasayang yung wine, yung gospel, yung mabuting aral na dala ng Panginoon, matatapon lang yon kasi hindi nila tatanggapin. Maliban na sila yung magbago at ang puso nila maging hanggandang tumanggap ng ebanghelyo, bago din, tatanggap ng ebanghelyo, o hindi magiging maganda ang resulta, magpo-promote na rin sila ng ebanghelyo o kaya magiging tagapagdaluyan sila ng ebanghelyo ng kaligtasan. So, alam ko, meron din additional diyan si Brother Gomer, kaya ibigyan natin sa kanya yung pagkakataon. Maraming salamat, Brother Johnson. So, actually, Brother Johnson, sabi ko nga, ay itong talata na ito noon ay talagang parang napakahirap ko rin siyang maintindihan. Kasi napakatalinhaga niya. Kasi nga, practical yung binanggit ng ating Panginoon na hindi ka naman talaga pwedeng magtagpi ng bagong tela doon sa lumang damit. So ano po ang ibig sabihin ba ng ating Panginoon dito sa bagay na ito?
Ang ibig sabihin po, yung lumang damit talaga, ay hindi mo na dapat tagpian yun. Kailangan po na itapon mo na at bumili ka na lang ng bago. Yan, kasi hindi nauubra na yung lumang damit na punit ay tatagpian mo pa para maging maayos. Okay? At ganun din dun sa bagong alak naman na ilalagay mo naman dun sa lumang lalagyan o lumang balat na lalagyan, wala ring magiging wala ring magiging kwenta, no? So, habang pinapag-aralan ko ito, Brother Johnson, at binabasa ko yung mga, of course, yung mga commentary ng nag-aaral at sinasamahan sana siyempre natin ng prayer, alam mo, nakita ko yung liwanag ng talata na ito kung anong ibig sabihin ng ating Panginoon dito. Isa lang po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Sa simpleng salita, yung aral ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi pwedeng ilagay, no? Yung lumang damit, okay? Yung bagong tela na sinasabi po dito ay sumisimbolo doon sa aral ng ating Panginoon at hindi po pwedeng itapal yun doon sa lumang pagkatao nitong mga tatanggap ng aral. Kaya nga, nabalik sa isip ko, Brother Johnson, yung nandito sa Ezekiel, ito po ang ibig sabihin talaga nito. Yung Ezekiel 36, ang talata po ay 25. Ayan, ang sabi po niya ay ganito, at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan lilinisin ko kayo. Sa 26, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. So kung titingnan natin mga kapatid, ang sinasabi dito ng ating Panginoong Hesukristo, hindi matatanggap ng isang tao na nahirati doon sa kanyang na ayaw niyang iwanan yung kanyang dating pamumuhay, no? Yung bagong aral. Mahirap po talagang tanggapin yung bagong aral. Yung kayo dyan, bagong aral. Yung alak ay bagong aral din po yan. At ang makakatanggap lamang nitong bagong aral, mga kapatid, ay walang iba kundi yung bagong tao. Okay? Ano yung bagong tao? Kaya ang sabi ng ating Panginoon, kailangan kayong ipanganak na muli. Kasi kung hindi po mangyayari yon, kaya yung damit na luma, itapon na talaga yon. Papalitan po ng bago yon. Hindi pwede ng tagpi-tagpi. Yun ang ibig sabihin. Hindi na mariremedyohan yun, kakailangan na ng palitan yon. Yun na yung sinasabi natin na bagong pagkatao, no? Bagong kapanganakan. At yung bagong tao na yan lang ang may kakayahang makatanggap nung bagong alak, yung aral na ibibigay ng ating Panginoon. Kasi kung hindi po tayo mababago ng banal na espiritu ng Diyos, mahirap po talaga yon. Kumbaga po, sasabog ka, Brother Johnson. Kaya mo bang pag sinampal ka sa kabila, sa isang pisngi, ihaharap mo yung kabilang pisngi kung ikaw ay hindi bago? Yan po yung aral ni Kristo eh. No? Kapag inagaw yung pag-aari mo, wag mo nang bawiin yan yung aral. At mahirap po talagang ilagay yan sa luma. Ay talagang papasabugin ka po niyan. At ang makakatanggap lang yan, dito sa sinasabi ng ating Panginoon, ay yung pong proseso na gusto niyang mangyari doon sa kanyang mga alagad. Kasi nga kung titingnan po ninyo rito, ang gusto ng mga tao bakit itong mga alagad mo hindi nag-aayuno katulad namin? No? So ang gusto ng ating Panginoon, yung kanyang mga alagad ay dumaan sa proseso ng pagbabago hanggang sa matanggap talaga nila yung aral na gustong ibigay ng ating Panginoon. Kaya yun po yung proseso na sinasabi. Sapagkat kung hindi po natin ipapasakop yung ating buhay sa ating Panginoon, imposible po talaga yon. Para kang naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. O kaya ay para kang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit.
So ang ibig sabihin, kailangan ng isang tao ay mayroon tinatawag na willingness. Nandun po yung willingness. Kaya ang sabi niya kay Nicodemo, ay kailangan mong ipanganak na muli. Kasi kung hindi mangyayari yung tinatawag na kapanganakang muli, ay malabo pong mangyari ito. Yung aral na ibibigay ng ating Panginoon ay matatanggap. At nakita po natin yan sa buhay ng mga alagad. Sa proseso na ginawa ng ating Panginoon sa loob ng 3 taon halos napakahirap Dahil hanggang sa malapit ng mamatay ang ating Panginoon, yung pagmamataasan nila sa isa't isa ay hindi naalis. At yan po yung kanyang ibig sabihin na kailangan ilalagay niya yung kanyang aral dun sa mga bagong lalagyan. At ito yung pinoproseso niya, Brother Johnson, itong kanyang mga alagad, itong kanyang mga tinuturuan upang mailagay niya yung kanyang bagong alak at sila naman ang magbabahagi nito. Ito po yung ibig sabihin po niyan, mga kapatid, na kailangan yung tatanggap, siguradong dapat mayroon pong tinatawag na surrender heart, no? Willing tayong magpasakop sa Panginoon. Kasi unless na yun pong ating gagawin, ay hindi mangyayari na magagawa natin yung kalooban ng Diyos hanggat tayo po ay walang tinatawag na surrender heart. Yan lang po yung puso na pwedeng makatanggap dun sa bagong alak na ilalagay ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Brother Johnson. Yan. Thank you po. Thank you, Brother Gomer. Ayan. So, tingin ko ay nabigyan natin ng malinaw na kasagutan po yan, mga kapatid. Salamat sa additional, Brother Gomer. Tingnan po ninyo yung buong konteksto. Kaya binanggit ho yan ng Panginoon. Kasi yung mga naninitang mga Hudyo ay nakabase pa rin doon sa kanilang mga pinaniniwala ang mga tradisyon noong unang nakasanayan, which is hindi pa pwede na yun ay daladala nila at hindi talaga nila matatanggap yung bago kung hindi nila iiwanan yung lumang nakagisnan po nilang paniniwala.